Akala mo ba walang pag-ibig sa likod ng rehas? Minsan sa lugar na walang kalayaan, doon mo mararamdaman ang pinakatapat na pagmamahal. Mga kakwento, alam kong marami na tayong narinig na love story. Yung tipong fairy tale, yung mga parang sa pelikula at yung mga pang-teleserye. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay mas tumatagos pa sa anumang fiction na napanood nyo? Isang kwento ng pag-ibig na umusbong sa lugar na hindi natin inaasahan. Sa lugar na madalas kinatatakutan at iniiwasan ng marami. Sa loob mismo ng kulungan. Ito ang kwento ni Loida at Honey. Dalawang pangalan na marahil ay bago pa lang sa pandinig ninyo, pero ang kanilang love story gumawa ng ingay sa social media. Bakit? Dahil hindi ito ordinaryo. Sila ay parehong dating bilanggo, parehong may mabigat na pinagdaanan. Pero sa kabila ng lahat ng sakit at pagsubok, sa loob ng selda, doon nila natagpuan ng isa't isa. Uulitin ko, hindi ito scripted. Ito ay totoong kwento ng dalawang pusong sugatan na sa kabila ng tanikala natutong magmahal muli. Kilalanin natin si Loida, taong 2019 nang pumasok siya sa kulungan. Isang bagong mundo, isang bagong realidad na puno ng takot at pangamba. At doon sa loob ng kanilang selda nakilala niya si Honey na nauna nang pumasok sa kulungan. Sa isang masikip na espasyo, kung saan ang bawat araw ay tila pare-pareho lang, nagsimula ang kanilang ugnayan. Sa umpisa, simpleng kwentuhan lang. Palitan ng mga karanasan, mga pangarap na naudlot at mga sakit na pilit tinatago. Sa bawat pagbabahagi ng kanilang mga buhay, unti-unti nilang nakikita ang isa't isa. Hindi bilang mga bilanggo, kundi bilang mga taong naghahanap ng karamay. Nagsimula sa simpleng pag-aalala, sa pagmamasahe kapag pagod, hanggang sa ang mga simpleng gesture na iyon ay nagbunga ng mas malalim na koneksyon. Nabuo ang tiwala. Isang tiwala na mahirap mahanap kahit sa labas, pero natagpuan nila sa loob. At mula sa tiwalang iyon, namukadkad ang isang pag-ibig na hindi nila inaasahan. Isipin niyo habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot, sila ay bumuo ng sarili nilang mundo sa loob ng 4 na sulok ng selda. Isang mundong puno ng pangako, puno ng pangarap at puno ng pag-asa. Sa loob ng kulungan, natuto silang maghilom, hindi lang ng mga sugat sa katawan, kundi pati na rin ng mga sugat sa puso. Habang ang iba ay sumusuko at nawawalan ng pag-asa, sila ay naging lakas ng isa't isa. Kumapit sila sa kanilang pagmamahalan, ginawa itong sandata laban sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Natuto silang mangarap muli kahit limitado ang kanilang galaw. Nangarap silang makalaya hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para makasama ang isa't isa sa labas. At dumating nga ang araw na pinakahihintay nila, ang araw ng kanilang kalayaan. Pero dito hindi nagtatapos ang kwento. Sa katunayan, dito pa lang ito nagsisimula. Ang paglabas nila ay hindi lang paglaya mula sa rehas. Ito ang simula ng pagbuo ng mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob. Pinangarap nilang magtayo ng sarili nilang negosyo, isang bagay na magiging simbolo ng kanilang bagong simula. Pinangarap nilang patunayan sa mundo na ang pag-ibig kahit saan pa man magsimula, kahit sa pinakamadilim na lugar ay pwedeng maging malaya at matagumpay. Ang kanilang kwento na naibahagi sa isang viral video ay puno ng emosyon. May mga eksenang nakakakilig, ang simpleng paghawak kamay na mas may kahulugan pa sa anumang mamahaling regalo. Ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa na may bigat at katapatan. At ang mga tingin sa kanilang mga mata na nagsasabing, kahit saan pa tayo ilagay ng tadhana, basta magkasama tayo, kakayanin natin ang lahat. Siyempre, umani ito ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. May mga nagkomento ng, sana all kahit nasa kulungan may love life, isang pabirong komento na may halong paghanga. Mayroon ding mga naiyak dahil nakita nila ang sarili nila sa kwento ni Loida at Honey. Ang paghahanap ng pag-ibig sa gitna ng sakit, ang paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Ang kwento nila ay isang malakas na paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling lugar o sitwasyon. Hindi ito nakadepende sa estado mo sa buhay, sa nakaraan mo o sa kung nasaan ka man ngayon. Ang pag-ibig ay isang desisyon,
Desisyon na magmahal, magtiwala at manatili sa kabila ng lahat. Sina Loida at Honey, mula sa pagiging magkaselda, ngayon ay magkasama na sa buhay, magkaagapay sa pagharap sa mga hamon sa labas, at magkasangga sa pagbuo ng kanilang mga pangarap. Sila ang buhay na patunay na hindi hadlang ang rehas sa tunay na pagmamahal. Minsan sa lugar na inaakala nating katapusan na ng lahat, doon pala natin matatagpuan ang pinakatapat at pinakamatatag na pag-ibig. Ang kanilang paglalakbay ay isang inspirasyon, isang testamento na laging may pangalawang pagkakataon, laging may pag-asa, at laging may pag-ibig na naghihintay kahit sa mga lugar na hindi natin inaasahan. Kayo mga kakwento, anong masasabi niyo sa love story ni na Loida at Honey? Naniniwala ba kayo na ang pag-ibig ay kayang lampasan ang kahit anong pader? I-comment nyo naman ang inyong mga saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood at pakikinig sa nakaka-inspire na kwentong ito. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre, mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong magbibigay inspirasyon at pag-asa sa ating lahat. Hanggang sa susunod na kwento, mag-iingat kayo palagi.